si Jay Macopia. Jay Macopia, good evening. Good evening. Good evening mga bro. Hello, good evening bro. Oh, Hello, narinig niyo ko bro? yes, naririnig ka bro. Go ahead. Magandang gabi sa inyong lahat. Actually, this is my first time na magtanong. Medyo nakikinig ako sa punto per punto. Medyo mayroon lang akong gusto kong malinawan. Actually, last Saturday, narinig ko kay Bro Wendell yung regarding yung raising of hands while praying. Mm. Actually, ito ginagawa namin sa hindi man matawag ko na sekta, yung organization, actually sa Catholic organization, yung BCBP. We are Mm. raising our hands. Yun nga, na parang pagkaintindi ko na parang hindi allowed ba mag-raising of hands? Yung ano bro, yung ibig sabihin ni Brother Wendell, yung ano ba? Yung halimbawa may sakit, may pray-over. Pini-pray-over yung sakit. Yung may sakit, No. nakaupo sa upuan, tapos palilibutan ng mga miyembro, tapos gaganin ng kamay nila. Yun ang bawal. Actually, mayroon din kami ngayon, parang binuo na tinatawag namin na Hope Ministry. Ito newly organized ng isang membro din. Bali nagkakanda kami ng mga terminal ill, yung may mga cancer na we are doing parang healing ministry na we are praying pray over sa isang pasyente na terminal ill. Usually yung pray naman namin is from the yung usually na dinadasal natin, tapos we are also praying kung may mga pasyente na yung favorite nila na santo like Padre Pio, we are also praying for them. Actually, we are raising hands for praying na nagpe-pray over sa kanya. It is not allowed for that. Yung ano nga bro, yung pag-pray over ba nakaganyan kayo? Yan ang hindi allowed. Pero ginagamit ng ibang mga charismatic members kasi nangungopia doon sa sa Pentecostal. Kaya marami sa Pentecostal nga hindi nila alam possess sila, yung mga walking possess. Bakit? Yung mga hindi nakapagkumpisal, yung kasalanan ninyo, yung demonyo sa kasalanan ninyo, nagre-recharge yon sa sakit ng pasyente. Kaya mas lalong lalala. Ba't kayo magaganyan-ganyan? Ang may oras na magtaas ng kamay, yung pare. Pero yung pag-praise lang nagkaganon-ganon, alive, alive, alive forevermore. Walang problema yon. Pero yung nakaupo, gaganyan ninyo, lalabon niyo, speaking tongue, ganon, yun ang bawal. Okay. Kasi yung naman namin is may kami yung prayer naman. Naka-raise lang kami ng hand to the patient. Yun ang inaano namin. Nakakalagay ng hands to, To the patient, kung sino yung pasyente. gaganyan ninyo nga, gaganyan nyo na nga sa kamay nyo. Parang nandun lang hindi naman na dikit sa kanya, parang nandun lang sa ulo niya. Wala, ganun pa rin yung bro. Yun nga, Brother Tata, ikaw magpaliwanag, Brother Tata. So, tama naman yun, sagot ni Brother John Do, pati yung bishop namin dito. Inuwi niya yung mga tao na nagtaas kamay pag may mag-bless sa lahat ng nag-birthday o anniversary, wedding anniversary. Sabi ni bishop, huwag kayong magtaas ng kamay. Ang magtaas ng kamay ang ordained priest lang. So, isa sa mga explanation ng mga exorcists na bawal yung mag-lay hands o mag-pray over, kay hindi natin alam yung mga nandyan na nakakumpisal ba yun? Nasa state of mortal sin sila, bawat sala may attached na demonyo. Instead na ang prayer nila ipadala nila para magaling. So, yun. Pinakadelikado ang nagresponde doon ang demonyo na dahil ang estado ng isang tao. Yun, pinagbawal yun. Totally pinagbawal yun, brother. Sa kalimutan ko lang yung catechism na binanggit. So, only ordained priest lang ang mag-lay hands, ha?
Ah, So, hindi man bawal yung mag-pray tayo sa ating mga kapatid, pero pag lihans, wag na. Yung sige. ano, brata, yung nangyari sa Tagbilaran. Oh, andito si Brother Wendell nung mangyari ito. Sa Tagbilaran yun, sina Brother Darwin, Wendell Talibong, Edgar Laugan, Lolo Patentes, sila yung nandoon. Nagbigay ng seminar si Brother Wendell, tsaka sana si Brother Wendell sana makakapagpaliwanag siya. Nagbigay ng seminar, tapos yung isa, sabi niya, alam mo Brad, ako ay yung lolo ko ano yun, albularyo yun. Tsaka hindi ko alam kung ba't parang gumagano na. So dahil na ano sila, diniliveran sila Father Darwin at saka ni Brother Windel. Yung mga miyembro naman ng Gilay Hands, ganon. Oh, gumaganon. Dami na. Sunod-sunod ang mga bumagsak ng gabing yun. Lahat. Gumaganon-ganon na lahat, halos lahat na. So nahirapan si na padre. Ang sanay dapat tapusin ng 11 o'clock, inabutan ng madaling araw. Dahil doon. Ba't kasi nagsipag ganun pa? Yun ang reason bro. Inabutan sila ng madaling araw doon sa Gigi's Tagbilaran City nang mangyari yun. Si Brother Wendell Talibong at si Father Darwin nang dahil lamang sa nagsipagtaasan ng kamay yung mga membro ng kanilang pinuntahan sa seminar. Kung ayaw maniwala doon, wala akong magagawa. Okay, bro. Actually, kasi may chaplain naman kami na assigned priest. Actually, itong ano namin, once na may ano kami parang praise and worship, before we magpe-praise and worship, parang tinipray over namin na we are asking the Holy Spirit to guide at least during the praise and worship, at least para bang solemn, at least let the Holy Spirit be para bang umenter sa area namin na walang disturbance. Bro, hindi ba pwede bro mag-pray over kayo bro na hindi na kaganyan ng kamay? Actually, for that one, since nang nakita ko na sa mga kasamahan ko, once we are pray overing sa mga speaker or like that, nag-raise ng hands like na ginagawa. Bahala kayo. Basta ako, yun sinabi ko. Baka saka lang kayo tumigil pag nangyari na sa nangyari sa GG's. Sige bro, okay na yun bro. Meron din nangyari dyan, Brother Jando, lately sa Simala, di ba? Oh, ayaw nila makinig kasi mayroon sila panindigan na ginawa nila yung gano'n okay na, wala naman nangyari. Sige, bahala kayo. Kung sakali mangyari yun, baka yun ang magiging dahilan, tumigil na kayo. Sige. Kasi sinabi ni Bro Tata na parang may ng obispo, pero from our side here, yung pari na usually may chaplain kami na di man kami maka-stand alone na walang press chaplain na assign sa amin, wala man siyang sinabi. Pero anyway, for that one na sinabi nyo, I will discuss with our chaplain kung what should be anong dapat. Brother Jando, same Yes. as birthday pag may birthday, may anniversary ganon, tapos mag-ask yung pare na help to lay our hands ganon. Hindi namin yun ginagawa dito. Kami hindi kami nagkapag-cooperate. Yun na nga. Kasi na-learn ko dito sa punto por punto dahil ganon. Yun. At dito sa amin, brother, hindi lahat ng pare alam nila na bawal yun. Yun ang dahilan ng bispo namin, nagutos na wag na kayong mag-lihans dahil gawa lang yun ng mga ordained priest. Meron nga mga pare brata na nagpapabless sa albularyo. Alain nyo, pare? Meron talaga. Oh. So hindi porket pare na nasa likod ninyo, sabihin nyo at tama to kasi pinahintulutan ni Father. Mali yun, marami pare na hindi na walang alam palating sa Ministry of Exorcism and Deliverance. Yun. So basta yun na lang sabihin ko sa iyo, bro. May ganyan nangyari sa amin dito nang dahil lang sa laying of funds, sunod-sunod yung natumba yung mga nandun sa GG's, Tagbilaran City. Naabutan sa madaling araw, dapat sana tapusin ng alas 11 pero inabutan ng madaling araw. Alangan namang iwan nila nangingisay yung ilang taon nangingisay nung gabing yun. Alangan na iwan nila yon. So sinamahan nila Brother Wendell hanggang madaling araw. Naku, nakakapagod yun.
Noong panahon yun, wala pa ako sa ministry. Siguro, nasa Cebu pa ako noon. Nasa security guard pa ako sa Cebu noon, no? Basta yun na yan, brother Jay. Sa Sige inyo bro, na yan, thank bro. you Kung bro. tatanggapin nyo, hindi. Sige bro, kay kausapin ko lang yung chaplain press namin for that one. At least mag-guide ba? Clearly na mag-guide yun nung dapat. Oh. At saka hindi advisable ni Brother Darwin as exorcist yung mag-lay hands. Hindi niya advisable yun. Pati na ni Father Sikia, ni Father Donette Legaspi, yung mga kilala kong mga exorcist, hindi nila advisable yung mag-laying of hands. Yung Bro alam Jando, ko. may kilala ba kayo? Actually, I'm here in Rojas City. May kilala ba kayo sa Rojas kung sino yung assigned na exorcist? Hindi ko alam kung sino naka-assign diyan, pero kilala na exorcist sa mga dokumentary, Father Sikia, Father Jojo Cerudo, Father Nonet Legaspi, Father Winston Cabading, Father, yung isa, sino ngayon Ate Edna, yung sa kumpisa na mangkukulam, sino ngayon, Father? Jeff Jeff, ano yun, Quintana? Gentela. Quintela. O, si Father Jeff Quintela. Yun lang yung mga kilala ko na na mga exorcist based sa mga dokumentary na napanood ko sa TV. Pero hindi ko alam kung saan sila naka-assign ngayon. Ang alam ko, si Father Nonet Legaspi nandoon yung naka-assign sa Lubaliches. Okay. Ang inano ko lang bro, yung malapit lang sa amin kasi siyempre di ka naman basta-basta pumunta sa ibang lugar without the approval with diocesan. Oh. Ang Rojas po ba malapit sa Antique? Malapit sa Iloilo. Ayun, sa Iloilo meron. Si Brother Aljan, alam niyan. Aljan, sino? Yes, bro. Si Sa Father Lister po. Exorcist. Si Father Lister. Ha? Opo. Si Father Lister po, na Haro. Haro, Sa okay. Haro, the Archdiocese of Haro po, si Father Lister po. Ano yung pinakang exact address niya, bro? Bali, hindi ko siya sure kung basta siya yung exorcist priest dito sa Iloilo po. Siya rin po yung nag deliverance ng bahay dito sa nung 20. Opo. Pero si Father na yan, nasa Cebu siya ngayon. Opo, nasa Cebu pa ata sila ngayon. Kasi bro, lahat ng merong conference ngayon ang exorcist nasa Cebu hanggang Friday pa sila. Sige sis. Ano na lang bro, kung gusto mo bro, kontakin niyo po ako o di kaya si Brother Romero o di kaya Dennis para po ma-connect po kayo namin doon kay Father Lister. Sige bro. Actually, na-meet up ko na yata si Father Lester kasi Ay, good. yung parang tao to, yung kapatid ng asawa ko, dinala din namin. Actually, bro, pag dinala yung ganon for exorcism, isang lang ba yun? Isang instant o isang ba, yung parang healing o may certain parang process? Brother Jando. Ano tanong? Once na may dinala ba kasi one time dinala namin yung tawag ko nun, hipag ba o bayaw ganon. Dinala ko kay Father Lester. Ang pag exorcism parang isang bisis lang ba yan o may Depende yan bro kasi sa amin dito may mga instant gumaling, may iba naman si series. Okay. Sasabihin niya ng na exorcist na series tayo bro. Series tayo. Pag sinabing series tayo, balik-balik ka niyan. Kasi Brother Jando, yung madali lang yung occasional pero yung indwelling na mula sa pagkabata, contaminated na po siya. Hindi yun. 3 to 3 years yun ang pag undergo niya. No. Lalong-lalo na yung with your respect yung mga apo ng mataas na rank sa Freemasonry, grabe. So, experience namin nito, yung dinala namin ni Father Monsignor Kitimbik sa Cebu, pati si Monsignor Kitimbik, hindi pa nakaharap.
inaatake na. So, isa yun sa matindi. Indwelling yun. Depende sa kaso. Pero yung occasional, madali lang yun. Sige bro, kasi para ma-coordinate kami kay Father Lister para dito sa ano ko kasi na-experience namin marami siyang mga occult practice. Yung isipin mo may yung santo niya may mga ninyo-ninyo pa tapos may ninyo pa nga na parang may buntot. Uy, Ganun. may buntot. Oo. Pero actually tinanggal na namin. Pero yun na bumabalik na naman yung mga yung mga tawag nila panaming. Aba, Okay na bro. Sige bro, sino ba bro yung sa grupo nyo yung nasa Iloilo para at least ako po. coordinate ako. Wala na po. Ano bro, message nyo lang po ako dun sa sa search nyo lang po yung Facebook ko. May Facebook page ko, Mr. 721 Catholic. Message nyo lang po ako dun. Paulit nga bro, anong yun? Mr. 721 Catholic Facebook page po.